Totoong ang baho mo, tignan sa personal. Ang baho mo, ginayupak ka. Ito rin yung warrant mo. Okay, no problem. Haharapin ko yan. Oo, naunahan lang ako eh. Oo, pangit ka kasi. Yan lang pangit Pwede yan. pala yan, unjust vexation, ganito Sorry pala po. kay media. Pwede pala yan. Pero ang totoo yan, unjust vexation lang. Ipinahiya niyo ako buong Pilipinas na ganito. Mali-mali ang kaperahan. Milyon-milyon. So sangkot yung mga congressman at kung sino man. At nasangkot pa yung presidente na si Marcos. Ayun ang tunay na Marcos hindi si Francis Leo Marcos. Hi guys! Ayan, magandang umaga dito sa Saudi Arabia, Riyadh. Napakalamig na naman dito ngayon. At usap-usapan ngayon at viral-viralan ngayon at trending-trendingan ngayon ang paghuli kay kay Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos. Ayan, so nahuli. So ilang buwan lang, ang bilis ng araw meron agad warrant. 'Di ba? Napakabilis. Ang dami nag-react, ang daming nag-komento at kung ano-ano pa about dito. Bakit nga naman yung napakasimpleng kaso na 'yan? Napakasimpleng kaso. Ang bilis. Ang bilis labasan ng warrant. Sobra, 'di ba? Ang bilis at isa pa doon, tawag doon, may ano pa, may media. 'Di ba? May media pa. Oh. So, hindi tayo magugulat, baka malakas ang kapit ni Makagago. What's up, Makagago? Ayan. So si Makagago ay may kinakaharap ding kaso. So hinihintay yung warrant na ilalabas para sa kanya. 'Yun ang pagkakasabi ni Norman Mangusin. Mangusin nga ba? Tama. Di ba? So ang dami nag-comment about dito. So bakit nga naman yung mga milyong-milyong ninakaw at mga kriminal etc. Bakit hindi hinuhuli? Di ba? At meron pang mga nagkomento na nandun lahat, parang doon nag-focus sa nag-viral na paghuli kay Mangusin sa kanya, parang nasasapawan na yon nangyayari sa about politika. Di ba? So, kita naman natin may mga bagong lumabas na naman ngayon na mali-mali ang kaperahan. Diba? Milyon-milyon. So sangkot yung mga congressman at kung sino man at nasangkot pa yung presidente na si Marcos. Ayun ang tunay na Marcos hindi si Francis Leo Marcos. Ang tunay na Marcos ay si ayun, yung ating presidente. So ayun. 'Di ba? Nasangkot pa sa mga may lumabas na yung marine na sobrang dami. Bumaliktad daw ika. Oo nga naman, ang hinain ng mga bawat Pilipino at ating mga kababayan nandiyan sa Pilipinas at ng mga OFW, bakit yung mga ganong bagay ay hindi nila mahuli-huli at hindi malabas-labasan ng warrant? Diba? Unfair. Unfair yung mga nangyayari, yung mga gatong kababaw na napakabilis ng mga action nila, napaka-unfair. Ako'y napapatawa na lang. Kita naman natin na kumakalat sa social media yung limpak-limpak na kaperahan. Talagang ang tataas na ng patong-patong ng pera, no? Diba? Ayan na yung mga pruweba, ayan na yung mga ebidensya. Pero bakit walang nangyayari? Di ba? Napakababaw ng may media. So kaabang-abang naman yung ilalabas na warrant ika nga ni aka Francis Leo Marcos na abangan yung ikinaso sa kanya. Mas mas malala daw yung kasong yung kinaso niya para kay Makagago is the house. Ayan. So, kaabang-abang. Lalabas nga ba yon o matatabunan din?
Di ba? So, about naman sa kay Francis Leo, marami na talaga siyang marami na talaga siyang kasong kinaharap. At ngayon, hinuli siya, nilabasan siya ng warrant at ikinulong siya. Ipapatong din nila yung kaso ng Napolcom na yung sa yung pagsuot ata ng uniforme at yung mga ibang OFW daw, parang magkakaso din yung mga na-scam ni Norman, idadagdag kaso. So baka matagalan yung tawag doon, pagkano niya sa para siyang mag-ibabansa sa loob, sa oblong, di ba? Tapos may mga nabasa ako yung about sa kaso ni Norman. Ayun pala, napakasimple, di ba? Unfair talaga, di ba? Parang ako, kunyari, hindi ko gusto tong taong to, naiirita ako sa taong to, kakasuhan kita ng ganitong kaso tulad kay Norman. Di ba? Kahit walang kasalanan sa'yo, pwede pala yun. Ayun yung di ba? Natatawa lang ako. Na ang dami kong mga nabasang komento doon sa video na in-upload natin, na ini-live sa Facebook, kaya in-upload natin dito sa YouTube. At ayun na nga, di ba? Ilang oras lang na magwa 100,000 views na. Nagulat din ako sa yun. Grabe pala talagang kabayral nito, di ba? Ayun, sumasabay tayo ngayon. Yun na lang aking abangan, yung ilalabas na warrant naman para kay makagago naman. Oo. So si Norman ay naging hero ng pandemic. Yun nga, sa pagiging hero niyang yun, marami siyang na-scam ng mga OFW. Dahil doon, hindi pala talaga galing yung yun. Diba? So sa masasabi natin, kapag yung mga nasasabi pala ng karamihan, kapag daw mababang tao lang, madaling hulihin. Diba? Kilala naman natin si Francis Leo Marcos na trilyano, billion daw yung pera niya, pero ang dali pa ring hulihin. Kita nyo naman, habang naka-live siya sa YouTube, kumakain ng salad, diba? Biglang may mga dumating na pulis at binasahan ng warrant of arrest. Aba, ang ganda ng kinakainan ni Norman. Parabang ang ganda ng kainan niya, parabang siya, VIP. Di ba? Ayun. Doon na siya nilagyan ng porcelas. At dinala doon sa himpilan at ang dami ng media na nandun. Mga nilive pa. So, para sa kanya ay pamamahiya yung nangyaring yun. Bakit nga naman daw siya ilalive or bibidyohan na ganun lang yung kaso? Diba? Napakababaw lang daw naman. Kaso nga lang ang problema, magpapatong-patong na yung kaso kasi ang dami magkakaso sa kanya. Kaya hahaba ng hahaba. So, ang dami magsasabi, mahina daw ang abogado ni Francis Leo Marcos. Kita naman natin, di ba? Habang hinuhuli siya, tinawagan niya yung kanyang abogado, yung attorney niya. So, yun. Panoorin nyo na lang yung mga ibang detalye sa mga bidyong in-upload natin. Itong video na to ay puro pagmumukha ko lang. Sasamahan natin ng mga papasok-pasok. Dito po sa Saudi Arabia ay lumamig na naman at lumakas na naman yung hangin. Napakalamig na naman, no? Diba? Ayan, ayun lang yung ating vlog. Nagulat ako, ang taas ng niya, ang taas ng views niya. So ganyang katindi nangyayari ngayon. Sana naman sa ating kapulisan at mga kung ano man NBI man yan at kung ano man, sana naman hulihin naman natin yung mga tunay na talagang mandarambong talagang tunay. Ayan, no? Kita nyo naman, milyon pera, kaban ng bayan. Diba? Kaban ng bayan. At tapos, tawag doon, may pa akong
balita. Napanood ko lang base lang sa napapanood ko. Yung para bang binibigyan ata ng budget yung nag-aano sa ICC. Di ba? Para kay Marcos. Ayan. So, hindi pala kay Marcos, kay Duterte. Di ba? So, ayun. Ayun yung natin na dumaan nga yung perang male-maleta at ayun na nga, narinig ko pa na nagdala din daw sila ng 5 maleta sa mismong bahay ng ating presidente. Aba? Malupit yun At ang iba pa ay marami pang pinagdaanan. Di ba? At may nagbigay pa daw ng panggastos nga dito sa doon nga sa nag-aano sa ICC at kung sino pa ang sangkot dito. So ako'y laging nanonood ng balita through cellphone. Lagi ako nanonood kasi nga oo nga naman, isa rin ako sa bakit hindi mahuli-huli yung mga taong mga magnanakaw ng kaban ng bayan na yan? At kung ano-ano pa. Di ba? At isa pa, sa nakikita ko rin talagang parang kidnapping yung nangyari kay Duterte sa ating dating Pangulo. Di ba? Bigla na lang siyang dinakip sa ating lugar sa Pilipinas pa mismo at biglang dinala doon sa kung nasaan siya ngayon. 'Di ba? Dapat 'di ba kailangan muna ng paglilitis sa Pilipinas bago bahala na sila. Basta tayo ay tagapagpanood lang, wala naman tayong lakas para sa mga ganyan Tayo ay kahit anong salita natin, kahit anong komento natin ay talagang wala nangyayari. Dahil ang mga yan kahit anong wala talagang gagawin. Tayo ay tao lang. Tumayo lang tayo bilang tao. At isa pa, di ba? Kaya yung iba talagang tinatamad ng umuwi talaga ng Pilipinas dahil ay sa nangyayari. Di ba yung mga OFW talagang nanirahan na sa mga ibang bansa. Ito pa isa kasama natin. Uniform ko. But why you go outside uniform? Kalas uniform. Okay. So wait lang daw at kakausapin tayo ng ating taong si Johnny. Ayan, si Johnny. Wait lang guys. May sasabihin daw siya. Pasensya na kayo guys, naputol na ating kwentuhan. At yung natin, yung tao kasi natin nagtatanong siya about sa pagpasok niya mamaya. Panggabi kasi kami. Tawag doon day off niya kasi ngayon. Tapos pinapapasok ko siya kasi kailangan ng tao. Kulang kasi kami sa tao. Ang mangyayari day off niya, declare na overtime yun, 8 hours. So dito kasi Ramadan ngayon, yung mga Muslim 6 hours lang talaga yung pasok nila. 6 hours pag Ramadan. So yun, kaya nangyayari 6 hours tapos hanggang 9 hours sila, kaya 3 hours overtime. Tapos pinapapasok pa natin ng kanilang day off. Ayun naman yung ipapasok nila hanggang 8 hours overtime yun guys. So yun yung tinatanong. Tulad kanina may pumasok day off niya, nag 8 hours lang siya. So overtime. Ganun dito sa company namin. Herpy number 1. So ayan, ngayon pauwi na kami, ilang minuto na lang. Kaya napadaan ulit tayo dito sa lugar na to. Kasi bawal mag-vlog mismo dun sa sa factory namin. Diyan na bawal, pinagbabawal ang ating si Mr. Lionel. Shout out kay Mr. Lionel. So kaya tayo nagmamando ng tao. Yung supervisor kasi natin matatransfer sa ibang kumpanya. And yung leadman naman natin, ay magpapakasal. So hindi ko alam kung babalik pa yon. Pero yung supervisor natin talaga hindi na babalik kasi lumipat na, nag-transfer na. So kaya tayo ay nasa posisyon na yon bilang kapalit. Ewan ko lang kung anong mangyayari resulta. So sumang-ayon na ako kasi sayang din yung pestong yun Yung naman, basta ayoko mo nang sabihin, basta sumang-ayon lang ako sa pestong yun.
bahala na. Kasi kapag ka nasa pisto kong yun, i-certificate mo ang experience mo, parang supervisor, di ba? Sayang din kasi yun. Kaya ngayon, ayan na, last day na ni Sir Romeo, yung supervisor namin, last day niya na mamaya pagpasok mamayang gabi. So yun na, ako na talaga yung ewan ko kung pangsamantala o pangmatagalan sa pestong yun. Malalaman pa natin kasi kakausapin pa natin yung ating boss about doon na si Sir Byron. Ayun. Mahirap din kapag may obligasyon sa trabaho. Siyempre, di ba? So yun. Ayun lang yung ma-update ko sa inyo. So, anong nangyari, nakikita ng karamihan, maliit na isda lang yung kinakaya-kaya ng ating kapulisan, samantala yung mga 100 kilong isda ay hindi nila mabigyan ng warrant o hindi nila mahuli-huli. Ayun yung hinanakit ng ating mga kapwa Pilipino. Diba? Kapag mabababa, maliliit na isda, andali, diba? Mimidya pa. Ayun. Ayun na naman at for the good din naman tayo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. At sana isa rin sa hinihiling ko, sana bumalik yung kapayapaan or katahimikan ng Pilipinas tulad ng mga nagdaan na kami mga OFW ay panatag dito sa ibang bansa sa pamilya namin na sa Pilipinas na nakakapaglakad sa lansangan na walang panganib na anuman, kung anuman, yung kumbaga aalis ka ng gabi, walang mga hold up, walang mananaksak, walang kung anuman. Diba? Ayun yung namin, gusto namin ibalik yung kasi para maging mapayapa kami dito, hindi kami kinakabahan kasi nga, diba, may mga anak tayo na nag-aaral minsan, diba, may mga anak natin uuwi ng gabi, kinakabahan tayo, bakit gabi ka na umuwi, kaya ganyan. Hindi, yung panahon na yon, okay lang kasi mapayapa at yung tao ay may takot sa ating kapulisan, diba? Ganun yung gusto namin mangyari sa OFW, maging mapayapa, matanggal ang mga korupsyon, yung kaba ng bayan o pera ng lahat ng tao ay maibalik sa tamang proseso. Ang crap, walang niya. Tanggal dapat yan, inubos nyo na yung kaba ng bayan. Magtira naman kayo. Oo. Kaya kaabang-abang, kaya kayo mga kapwa ko Pilipino, nasa mga kamay natin ang susunod na uupo at sana ay maging maayos naman. Sana maging maayos. So yun, dito na muna tayo guys. Let's go.